usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayan nga nagsugid sa matuod, kadagan sa panghita po. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Adlaw karon nga Miyerkules, petsa 17 na sa buwan sa Septembre 2025. Sa ngan sa kong partner Malu Inocando Tabar, ako si Attorney John Destacamento. Ubanin sab ko ninyo sa usa ka oras nga pagbinalitaay og paghisgot-hisgot sa mga dagko nga isyu dinhi sa Sugbo ug sa nasod. Pansadili pa ato sang padangat ang pamdayang latest weather update kay wa pa nato na contact ang Pag-asa, so ato sang basahon ang mga front pages sa mga nagkadaiyang pamantalaang lokal ug nasyonal. Atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, power rates in Metro Cebu up for third straight month. Sa Super Balita, Police Sikop, mikulata sa asawa. Sa The Freeman, 7th District gets bulk of flood funds, lion share. Sa Banat News, gipang salvage na nga ilhan na, mga biktima gipang pick up og wala na makauli. Sa Philippine Daily Inquirer, assets of DPWH execs and contractors frozen. Sa The Philippine Star, AMLC freezes bank accounts of DPWH officials and Discayas. Sa The Manila Times, Romualdez on the way out. Og sa Tempo, AFP says, red alert, not for Marcos. Mao kadto mga dagko nga balita nga migawas sa mga local ug national nga mga pamantalaan. Sa atong pagbalik atong paningkamutan nga makontak nato ang Pag-asa alang sa latest weather update ug ato sang ipadangat kaninyo ang mga balita nga nahipos sa among CCTN News and Public Affairs team. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and
and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy. Nya kagahapon nakasinati tag mga pag-uwan-uwan gihapon sa mas naandan atong sayran gikan sa Pag-asa kung kini mga pag-uwan-uwan mupadayon ba ni towards the end of the week. So nasa tong linya karon si Ma'am Janina Marte, ang weather forecaster gikan sa Pag-asa Mactan. Good morning Ma'am Janina. Good morning, sir. O sa itong mga suking paminaw matong latest weather update. As of 7 a.m. today, ang sentro aning ginamonitor na Tropical Depression Mirasol sulod sa tong Philippine Area of Responsibility kay nana dinha sa may vicinity sa San Agustin, Isabela. Nanigikusgon sa hangin doon sa sentro nga moabot og 55 kilometers per hour o gustin na sa paghuro sa hangin nga moabot og 90 kilometers per hour. Kini gapairog kasadpan paamhin ang kasadpan sa gikusgon na 25 kilometers per hour. Og sa pagkakaron base sa atong pinaka-latest na tropical cyclone bulletin at 8 a.m. natay ginaisa na tropical cyclone wind signal number 1 dinha sa may northern Luzon. Samtang dinhi sa Visayas wala kitay nakaisa na tropical cyclone wind signal. O gibana-bana po ninato na magawa sa atong Philippine Area of Responsibility ugma sa buntag ug ugma sa hapon. Samtang kining southwest monsoon o hanghabagat mao nakapektar dinha sa may southern Luzon, lakip na dinha sa may kasagpang bahin sa Visayas ug sa may Mindanao. Ug tungod aning southern Luzon makasinati ta dinhi sa probinsya sa Sugbo o madag-umon nga kalangitan, kiniyugan aning katag-katag nga pagulan pagpanugdog kilat. Wa pag kitay active na gale warning dinhi mao makasinati gihapon kitag hinay ngadto na sa kasarangan ng paguro sa hangin na magumikan sa bagatang kasadpan ngadto na sa bagatan. Di na to kadagatan magpabiling malinawon ngadto na sa kasarangan ng mga pagbalod. Dinhi sa Subbot ng kadagatan kay nay pagunas unyang alas 3:33 sa hapon ug motaog kini ugma sa alas 8:04 sa buntag. Temperatura na to for the next 24 hours magduwa kini sa 25 ngadto na sa 32 degrees centigrado ug ang atong haring adlaw kay mosalop unyang alas 5:43 sa hapon. Philippine Standard Time kay alas 8:16 na. Ug matong latest weather update gikan diri sa buwatan sa DOST Pag-asa Mactan kini si Janina Marte, mayong buntag ug daghang salamat. Ma'am Janina, yes sir. ato rang klaruhon ma'am no, ang katong imong giingon nga tropical storm nga naa sa dapit sa may Isabela, wala siya impact diri sa Kabisayan labi na sa Sugbo kay ingon ka wala may
tropical cyclone wind signal na adere. So kani mga pag-uwan-uwan nga atong nasinati dinhi sa Metro Cebu lately, ma'am, unsay mga hinungdan ni ani? Yes, sir. Katong atong ginamonitor na tropical depression, sir. Dili po siya tropical storm. Tropical depression po siya na si Mirasol. Yes po, sir. Wala siya direktang epekto dinhi sa Kabisayaan. Pero yung habagat ang nakapektar dinhi sa Atua, lakip na dinhi sa Sugbo. So, kini atong mga pag-uwan-uwan ng mga sinati kay dulot ni sa atong habagat. Okay. Daghang salamat, Ma'am Janina Marte, gikan sa Pag-asa Mactan. Good morning inyong tanan diha sa inyong buhatan, ma'am. Why sa pa yan, sir? May muntag usab. Okay, magkadto si Ma'am Janina Marte gikan sa Pag-asa Visayas. Unya karon arita sa atong mga balita. Naguna sa atong mga balita karong buntaga, Konsehal John Alcover wala nakauyon sa kasamtangang dagan sa Colon Night Market humang giingong gilaktawan sa grupong nagkontrol niini ang GASA board. Hinungdan nga gihanay nila ang mga lagda aron dili mabutang sa alanganin ang ubang mga nanginabuhi. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Taliwa man sa kasadya sa Daan Colon tungod sa night market. Wala hinuon nakauyon si Konsehal Pastor John Alcover sa nahimong dagan. Tuod nini giulagway sa Committee on Markets Chair nga si Alcover nga giingong adunay nahitabong black market tungod sa giingong illegal nga proseso aron makasulod ang ubang mga manindahay. Suma pa niya nga posibleng adunay grupo sa mga Muslim ang nagkontrol sa night market. Hinungdan nga gilaktaw ang Garbo Asenso sumbanan sa alyansa sa gugma kon GASA board ug ang mismong konseho sa Dakbayan. Nagpabili ng respeto ni Alcover sa Muslim community. Apan gikabalak aniya ang ubang mga nanginabuhi sa night market nga nisunod sa proseso, ilabi na kadto mga taga-Dakbayan sa Sugbo. Tungod kini sa giingong naniguro sa pagbutang og luna sa mga manindahay nga dili di ay taga Cebu aron makabaligya. Paninglan sila og rental nga 6,000 rental ha sa slot. Apang na asa man padung kwarta nga rental. Ngano mag-rent man nga amo man na yuta, syudad man na sa syudad, yuta man na sa syudad. Ngano pa rin tayo mo bito nang ni mahal imbis mo barato ang baligya diya mo mahal. Kay doon naman si rental ka pahal sa kayo. Supposedly night market unta barato unta gina para magara sa publiko. Apil sa kabalakan sa konsehal mo ang kahimtang sa seguridad, kahinlo sa dapit ug ang dagan sa trapiko. Aron maklaro ang tanan, nagpaygayon sila og executive session sa konseho aron ipasabot ang mga lagda. Sa tunga-tungang bahin sa diskusyon, adunay tanhaga si Vice Mayor Tomas Osmeña bahin sa giatubang nga suliran sa Colon Night Market. This issue of GASA bothers me because I keep hearing that in the previous administration, a lot of money have been collected by AEVI and IVEN, two organized groups that are members of GASA. So I would like to ask the city administrator to ask the city treasurer on how much money has been remitted to our treasury that has been collected by these people, if at all, before we can even think of convening, because these two groups might be part of the problem and not part of the solution. Tungo sa pagpaklaro sa mga guidelines sa Colon Night Market, mao ang pagpanalipod sa uban pang mga lehitimong manindahay. Kini aron usab magpabilin ang kamahinungdanon sa Daan Colon, isip Heritage District sa syudad. We must also take account that Colon Street is a recognized heritage site. For this reason, the Cebu City Cultural and Historical Affairs Commission, or CHAC, must be part of this discussion to ensure that heritage conservation guidelines are respected. Navarro, CCTN News. Sa laing balita, kagamhanan sa syudad sa Mandawi mopatuman og cost cutting sa mga departamento. Hinuon gisaad nila nga dili maapektuhan ang importanteng mga serbisyo alang sa mga katawhan. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Gitigom kaganinang buntag ang tanang department head sa Mandawi City Hall
kabahin sa paghisgot sa ipatuman nga cost cutting. Sa milabay nga duha ka tuig, wala makabot sa syudad ang target nga koleksyon ug mokabat sa 200 milyones pesos ang wala mitugma sa actual nga koleksyon. Subay niini, gustong paminusan sa syudad ang dili importanteng gastuhon sa mga departamento. Kini maglakip sa pagminos sa adlaw sa ipahigayon nga trainings, official travel ug likayan ang pag-abang og venue sama sa hotel alang sa training. Giawhag sila nga gamiton ang mga pasilidad sa syudad. Bisan pa niini, gipasabot ni Acting Mandawi City Treasurer Claire Cabalda nga dili maapektuhan ang mga serbisyo alang sa Mandawihanon. Subay na sa mando ni Mayor Tadeo Junki Uwano. Mo na iyahang gi-ensure nga di bata mahamper ang iyahang pag-deliver sa basic services. So mo na ang pag-project nato sa cash availability, one thing natong gi-assure or gi-appropriatean, gi-earmarka nato daan is usa ana is ang basic services for the Mandawihanons nga di gyud sila maapektuhan ana. Sa koleksyon ni atong Agosto, moabot pa lang sa 2.9 billion pesos ang nakolekta sa syudad, gikan sa 4.5 billion pesos nga target niini. Ako lang sa silang giing na dili lang abrupt, i-tone down lang ba sa kaysa sa naangdan kay whether we like it or not, mga naraba din natin, sus may patong sa una kay yun ani mi bungga kay niya karon pag-assume ni Mayor Junki ana gikat ba yung tanan di sa guganahagi nga na sa Hinoon aduna pay gilauman nga mga koleksyon sa National Tax Allotment, Real Property Tax ug Business Tax sa sunod nga mga buwan. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Gikan sa Mandawi adto sa Lapu-Lapu City, tulo ka mga tinun-an nga nagsinumbagay sulod sa Babag National High School ni adtong nilabay nga semana gipang transfer na sa laing mga tunghaan. Kini mao'y nasabutan sa mga kadagkuan sa maong tunghaan uban ang mga ginikanan sa maong mga bata aron dili na subling mausab pa ang katong insidente sa subling mausab pa maong insidente. Ang kasayuran ni hatod ni Crystal Joy Filerca. Gibalhin na sa laing mga tunghaan ang tulo ka mga tinun-an nga nakuhaan og video nga nagsinumbagay sulod sa Babag National High School ni adtong Setyembre 8. Kung diin makita sa mong video ang usa ka grade 8 nga tinun-an nga gitabangan sa duha ka mga tinun-an sa grade 10. Mahinumduman nga ang sinugdanan sa mong panag-away sa dihang usa ka grade 8 ang nidakol sa usa niya ka classmate. Ang grade 8 nga nalambigit sa video ig-agaw sa biktima, hinungdan nga iyang gikumpronta ang nidakol sa iyang ig-agaw. Apan niresponde ang duha ka mga grade 10 nga barkada sa nidakol, hinungdan nga sila mo'y nagsinumbagay. Matod sa Prefect of Discipline sa mong tunghaan nga si Iluminado Ariola Jr. nga ang pagbalhin sa mong mga tinun-an mo'y nasabutan ato sa ilang ikaduhang conference kauban ng principal, mga tinun-an nga nalambigit og ilang mga ginikanan ni adtong Setyembre 11. Ang duha ka grade 10 student unang nadesisyonang mag-alternative learning system. Advice mo gito o ALS na mo niya under sila sa Bausi. So yung tag-under sa Bausi, ma'am, every Saturday mo report sila ni barangay captain dito sa barangay hall. Nasa Limrod Community Service. Yan, tagaan po sila allowance para lang makatrabaho-trabaho dito. Apan hangyo ang mga ginikanan sa duha ka mga tinun-an nga i-transfer lang sila sa laing tunghaan. Hinuon gidawat ang duha ka grade 10 sa Gunob National High School ug dito na sila magpadayon sa ilang pag-eskwela. Samtang ang grade 8 nga nalambigit sa video nag-al sa barangay Kanhulaw ubos gihapon sa Vauci. Ang pagbalhin kanila sa managlahing eskwelahan mo'y nakitang solusyon sa mga kadagkuan sa mong tunghaan aron nga dili na subling mahitabo ang maong insidente. Dugang paniana ang grade 8 nga nidakol sa iyang classmate posibleng ibalhin usab sa pribadong tunghaan. Ug ang grade 8 nga gidakol mo'y nagpabilin sa Babag National High School. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Sa pagpadayon sa itong mga balita, Vice Presidente Sara Duterte mipatimaaw sa Kongreso aron panalipdan ang pangayuong pondo sa iyang buhatan ubos sa 2026 national budget. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Nitambong si Vice Presidente Sara Duterte sa budget briefing sa Kongreso karong adlaw aron pagduso sa pangayoong 902.8 million pesos nga budget sa Office of the Vice President karong 2026. Usa sa mga gisukit-sukit sa mga kongresista ilabi na sa minority mao ang kapin 7 million pesos nga gigasto ni Duterte alang sa seguridad ug sumasakop sa OVP atol sa siyam ka mga foreign trips.
Gipangutana ni House Assistant Minority Leader o Kabataan Party List Representative Rene Co si Duterte bahin sa nimong paglarga sa ubang nasod o kung unsa man ang tinguha. Apan mitubag ang Vice Presidente nga magdepende lang kung personal ba ang maong katuyuan sa maong pagbiyahe o di ba ka adunay kalambigitan ang OVP. Madam Chair, for the security, I understand they recommend, the Armed Forces of the Philippines recommend 3 to 4 security personnel, but the Office of the Vice President only approves 2 security personnel. Hangtod nga nagkalalis ang mga kaubanan sa Kongreso bahin sa pagsukit-sukit sa foreign trips ni Duterte samtang ang Vice Presidente nagpugong na lang in town sa Ingibati. Kimugatan sa masakop sa minorya nga lehitimo ang mga gipangutana isip kabahin sa budget proposal. Sama sa gilauman gipangutana sa mga kongresista si Duterte bahin sa confidential funds apan wala inuon mitubag. Ilabi na nga nag-atubang og impeachment complaint ang opisyal diin gimong issue ang paggamit sa maong pundo sa nang-aging mga katuigan. Hinungdan nga gitataw sa minorya sa Kongreso nga wala na itabong impeachment trial kay naka-archive man kini sa Senado og nakaungong ang gidusong mosyon nilang Duterte ngadto sa Korte Suprema. I cannot discuss intelligence operations and cannot explain how intelligence operations are done without compromising national security. Apan, nailayang pagsaway ang Vice Presidente ngadto kang Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bahin sa kasamtangang liderato sa Kongreso. Diba dapat nun diretso mo na gawin, tanggalin mo na yung speaker mo, ayusin mo na yung, sabihan mo na yung mga kaalyado mo sa House of Representatives, ayusin niyo yung budget, tapos panagutin mo na yung mag-lifestyle check ka na dyan sa mga congressman at sa mga staff nila. Dami dyan, may bahay sa abroad. Gian Navarro, CCTN News. Sa atong katapusang balita, duha ka mga lalaking napalgang patay sa barangay Manipis, Dakbayan sa Talisay ug sa Bukirang Bahin sa barangay Kiyot, Dakbayan sa Sugbo, giila na sa ilang mga kabanay. Ang duha pulos giingong nalambigit sa illegal nga drogas. Ang kasayuran ni hatod ni Arnold Bustamante. Nailhan na katong duha ka mga patayng lawas nga napalgan sa Purok Bambo, Sitio Campo 5, Barangay Manipis sa sudad sa Talisay o sa Sitio Antuanga, Bukirang Dapit sa Barangay Kiyo sa sudad sa Sugbo. Unang gila sa mga kabanay katong nga napalgan sa Manipis nga mao si Omil Villa Gonzalo, 31 anyos, taga Barangay Inaywan sa Dakpen, Sugbo. Mato ni Police Lieutenant Colonel Myla Maramag, ang hepe sa Talisay sa Police Station, nga ang asawa ni na ang igsuon sa biktima, ang miila ni ini. Gingon doon pick up sa biktima netong Domingo sa gabi, September 14, 2025, nga wala nila mailhi o wala na kini mo pauli. Giangkon matod pa sa kabanay nga tigamitan sa illegal nga drugas ang biktima. Apan ila usab nga gitanaw ang posibilidad nga namaligya usab kini. Kanumduman nga doon nabutang sa karatula sa kilid sa lawas sa biktima nga nagkanayon nga huwag tularan. Adik ako nga gituan sa kapulisan nga nalabigit kini sa illegal nga drugas. Samtang giila usab sa apuhan katong lalaki nga napalgan nga wala na kinabuhi sa Sitio Antuanga, Barangay Kiyot sa sudad sa Sugbo. Ang mga biktima mao si Rimar Tabura, 19 anyos, nga taga Barangay Pardo sa sudad sa Sugbo. Nailhan sa apuhan og iyan ang tato sa dughan sa biktima nga nakasulat ang pangalan niini, lakip na ang tato siyang paa. Mato ni Police Captain na Charisma Gonzales, ang Information Officer sa Cebu City Police Office, nga nitong Sabado alas 10 sa gabi, September 13, 2025, gikustodiya pa kini sa Barangay Tanod sa Pardo, human nga naglaroy-laroy kini sa Sunrise Village. Nakuhaan matod pa kini og toy gun apan nagpaila matod pa kini nga usa ka minor de edad. Tungod ani, gikustodiya ng una siya sa barangay. Pagka alas 12 sa udto sa Domingo, September 14, 2025, gibuhian kini human nga ang kabanay mikuha niya apan nasuta na dili na kini minor de edad. Base sa vaccine card siya gapitaka, sigon siya mga higala og kabanay nga human magkuha sa iyang apuhan ang biktima. Katapusan siya nga nakit-an dito sa Biliran sa Pardo sa gihimong background investigation na suta nga makadaghan na gireklamo ang biktima sa ilang barangay tungod kay kini ang kanunay nga gitumbok ka manakagbalay aron nga mangawat gawa sa pagkanotado nga kawatan. Nalambik ito sa matod pa kini sa illegal nga drugas, sanglit siya ang gihimong runner sa ihaga mga silingan. Ano sir, ang base sa katong kuan sir, kanang info gathering sa atong mga investigators sir, kay no kanang notado na siya sa akyat bahay sir ba, mao bitaw na siya nga katong nakuha na siya dito giadto na sa taga barangay kay tungod ato nga
nagsuroy-suroy siya dito sa village niya. Nakuhaan pagid siya og kanang toy gun replica. Pagkilayon ng Cebu City Police Office sa Talisay City Police Station aron masubay kung kinsa ang nag-pick up sa duha ka mga biktima sa wala pa sila mapalgi nga wala nay kinabuhi. Arnold Bustamante, CCTV News. Mao kadto ang mga balita nga nahipos sa atong CCTN News and Public Affairs Team ug kadtong mga balita inyong nakita kagahapon sa atong programang Sayre 47. Nya, mo break sa takadiyot ug sa atong pagbalik mga paghisgot-hisgot sa mga isyu nga dagko dinhi sa sa Sugbo ug sa kauluhan. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lemchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved.
Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy. To resign or not to resign? Mao kana ang dako nga pangutana karon atong paabuton as this day will progress karon mga higala kay kagabi dunay breaking news sa social media online nga nag-ingon nga si House Speaker Martin Romualdez mo resign isip House Speaker humani sa iyang meeting dito sa Malacañang kagahapon, ambot unsa kahay mga namitingan nila ngadto sa Malacañang, but after that nay mga report nga nag-ingon nga nay mga sources nga nag-ingon nga kani kunong si House Speaker Romualdez mo resign kuno ni gikan siyang pwesto og hulipan kuno ang ipuli sa iya kining district representative gikan sa 6 district sa probinsya sa Isabela nga si Faustino Boji D. III. Okay, so mao na atong nakuha nga taho as of karon nya kagahapon dunay mga reports pod nga hinay-hinay na nga gipangtangtang gikan sa opisina ni Speaker Romualdez ang pipila niya ka mga gamit dito sa iyang opisina natoy mga box, natoy mga dagko nga kining mga containers nga gikuha gikan sa iyahang opisina. In fact, na ay mga nagyaga-yaga sa comment section sa social media nga oy bantayi ko na ablihin na unsay sud anang box kay masay kunog na ay vault. So naay mga inana nga mga komento pero mao na karon atong atngan kung madayon ba ni ang resignation ni Speaker Martin Romualdez. And if indeed madayon ni siya ato man sa gahapon di ba naghisgota nga tinud-on baka ni sa presidente or kining because before that the president said that no one will be spared about aning investigation nga himuon sa gobyerno batok aning kabahin aning corruption sa flood control project. So murag after that pipila lang ka adlaw okay naaday resulta ni mo step down kuno ang speaker, but all is not written on stone pa kay unless ma-finalize ni today or in the coming days, sa gyud ta makaingon nga formal na ang maong resignation. So si Navota City Representative Toby Tiangco miingon sa mga reporters nga if ever kuno na ay kabaguhan sa leadership diha sa House of Representatives, it will possibly happen on Wednesday. Nya karon Wednesday naman ron so muna ato ang atngan. Matod ni Tiangco nga kung walang session sa Webes, so if ever magkaroon ng change, baka bukas yun. Kining shake up diha sa House of Representatives, sa lower house, again, mahitabo at a time or pila lang ka week, usara man siguro kasi mana, human atong
human atong revelation sa mga Diskaya nga silang Sara ug Curly Diskaya nga miapil sa pangan ni Romualdez sa ilang giingon nga listahan sa mga politician, sa mga politiko nga nakabenepisyo o nakadawat og mga kickback kabahin aning pag-implementar or ambot lang kung gi-implementar man gani, pag-implementar sa mga flood control projects. So kana atong atngan karon si Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barsaga sab atong controversial sab nga congressman kay murag tungod sa iya mga gipangsulti lately, pero kani si Barzaga miingon nga gusto unta siya nga siya ang mulangkat gikan kang Romualdez sa maong House Speaker para siya nay mahimong bag-o nga speaker. Pero kani iyang plano ambot lang kung maka-ani basab siya og suporta gikan sa mayoriya diha sa Ubos Bay, Balauranan. Naitulo ka buo ko no. Dili man na that's not enough to master the numbers kung naay tulo. So tan-aw lang sa nato kung unsay mahitabo later on no, mga updates dito sa House of Representatives kay sus kung tinuod di nga mahitabo nga kining mo step down siya, then this would have been the first time kay pila daghan baya gyud to mga hungihong lately nga not lately but throughout those last 4 years or 3 years daghang mga attempts nga mao lagi na palagputon after the 2025 do na shake up sa composition sa lower house, but in the end it was Romualdez still who was elected. In fact, he was unopposed. So kani karon if ever manggani nga mo step down, I think this is a good move on the part of Romualdez nga mo step down alang sa number one to save the face or the name of the lower house, kay this is a matter of institutional reputation. Parehagod sa nahitabo sa Senate nga ni step down, was it a stepping down sa Senate dito wa man to ni step down si kining Escudero as Senate President, ni motion man dito si Senator Mig Zubiri to declare the position of the kining Senate presidency vacant. But here mo resign yun siya. So meaning out of his own volition siguro kuan siguro si Romualdez nga time pada murag kining medyo gipit, medyo kining na corner siya aning mga balita. So maybe that is one of the motivations ngano mo step down siya. But at any rate, that will save face para sa institution sa House of Representatives, and even him, that will give him if ever manggani nga there are bases or na ay mga ground kining gipasaka sa mga Diskaya against niya, although daghang mga nag-ingon nga questionable kuno tong listahan kay tiaw na pila ra to 17 ra ka buok ang naa sa lista and medyo sanitized kuno matod pa sa uban. So at least si Speaker Romualdez will now have time to maybe defend himself kung naay mga investigation or participate actively in the investigation kung naaman gani. Meanwhile, kani sa mga Diskaya ug uban pang mga opisyales sa Department of Public Works and Highways, doon na nagyoy konkreto nga lakang ang nagihimo ang gobyerno pinaagi sa Anti-Money Laundering Council or AMLC, AMLAC. Nganuman, kay ilan nang gi-freeze ang mga bank accounts. 135 ka mga bank accounts o 27 ka mga insurance policies nga giingong linked didto sa mga DPWH officials o mga contractors nga ginganlan aning mga anomalya sa flood control projects. Mao kini ang desisyon sa Court of Appeals kagahapon nga migrant sa petition for a freeze order filed by the Anti-Money Laundering Council. Kay kini magong Anti-Money Laundering Council, kung moingon tag Anti-Money Laundering Council, mao ni ang ahensya sa gobyerno mga higala nga gitahasan nga mo investigate kung dunay mga illegal nga kwarta nga misud sa circulation sa ato ang sa Pilipinas. Kining mga illegal nga kwarta, ang source ang kining kwarta illegal atong matawag kay ang source ani
they are sourced from illegal sources. Sama aning giingon nga corruption gikan sa flood control projects. So, ang AMLC doon na power nga mo-file dito sa korte, in this case, sa Court of Appeals, o petition aron pag-freeze sa mga bank accounts kay supposedly doon na manunta tay balaod mga higala nga wala magtugot. Doon naman tay bank secrecy law nga supposedly dili nimo madali-dali og hiling og lantaw didto ang mga bank accounts sa mga ordinaryo lang nga mga depositor. But this one, ang Anti-Money Laundering Council, this is an exception to that rule nga pwede nila malitli, pwede nila maimbestigaran ang mga transactionist ni aning mga 137 ka bank accounts, ubay sa ilang mga liilion higala. So, ang mahitabo ani, ilang tan-awon ang assets sa mga individual o sa mga corporation, lakip na aning duha ka kining magtiayong diskaya. Ang executive director sa EMLC nga si Matthew David miingon nga kaning ilang gipangayo nga kining gi-grant nga bank freeze order usa ni siya ka critical step toward filing appropriate civil and criminal cases including violation of anti-money laundering law or even civil forfeiture. Kaya diba naman to yung mga nag-ingon nga bawi asa na ninyo o na mo mahimong state witness. Iuli sa na ninyo ang inyong mga gipang kaukaw nga kwarta. Doon na to yung mga ginana sa mga diskaya. Pero mauni, civil forfeiture in kaso nga mapamatud-an nga dunay civil and criminal cases kining mga involved aning mga kuan mga higala kining mga anomalya lagi sa flood control projects kani. Makapaabot ta nga murag nindot-nindot ang future alang sa mga taxpayer sa gobyerno. Murag makabawas na gyud ta sa mga nangawkaw, sa mga corrupt. Kay kana of course that will still take time, but kining freeze order is one step closer to that. So hopefully after that makita dito sa dunay mga doon na tayo mapaabot sa ilang investigation kining AMLAC niya ambot lang lagi kay di ba nag-ingon man to nga kining mga politicians kay bawo gid ani sila aning existing nga mga anti-money laundering law and all. So mangita sa di sila og kuan paagi unsaon nila pag gunit anang ilang mga katigayunan kana ilang kwarta unsaon nila pag kupot ana unsaon nila paggasto nga murag walay paper trail or walay electronic trail or walay bank trail. Ila sigurong ipanghatag or ilang pagunitan or ilang taguan sa ilang kwarto or ilang sa kondo. Tan-aw na to kay naamay mga ingon nga basing kunog nagpalit nag mga dagko kay nga vault or safety deposit gihimo na nila ang ilahang mga kwarto diha isip taguanan sa ilang kwarta. So hopefully doon ay makita ang atong mga otoridad sa pag-investigate aning mga bank transactions sa mga DPWH officials, labi na kini mga diskaya couple nga karon maoy nakatagamtam sa majority sa mga nakabenepisyo sa majority sa or nakakuha sa majority sa mga flood control projects sa atong nasud. Nya sa lain pa in relation to flood control projects katong front page karon sa Freeman mga higala nakakita mo na to ang lion share usa ka distrito dinhi sa Sugbo didto sa habagatang Sugbo ang 7th legislative district nga comprised of mga gagmay lang nga mga lungsod didto sa habagatang Sugbo mao'y nakakuha sa majority of the value or amount of flood control projects nga gibubo dinhi sa probinsya sa Sugbo. In fact, much higher, much bigger than what was received by the other parts of the province or the other LGUs in the province. Tiaw mo na 12.06 billion worth of projects gibubo didto sa ikapito nga distrito sa Sugbo. That is nearly half sa 25.521 billion nga total allocation of projects from 2022 hangtod 2025. So 162 kuno ka mga proyekto concentrated sa 7th district alone ug unsa man mga lungsod
Okay, tanawan ninyo diha mga taga Dumanhog, taga Ronda, taga Alcantara, taga Mualbual, taga Badyan, Alegria, Malabuyok ug Ginatilan. 162 man kuno ni ka mga flood control projects ang gibubo diha sa inyong mga lungsod. O tan-awan ninyo kung doon na bay mga flood control projects diha ug kumusta sad kaha ang kalidad, kumusta sad kaha ang quality ug of course dili naman ta maka-question no kung needed ba gyud mga flood control projects kay human naman na-allocate naman ni siya, doon na may pundo, ang uban gani na implementar na. Pero matud pa sa report diri sa Freeman nga in fact kini kunong mga lungsura dunay mga taho nga flood na may areas in these mga lungsod nga kuan jud kuno based sa hazard map sa Project NOAA maka-classify ta nga ang ubang towns ani dunay medium to high flood nga risgo. Sa Dumanog kuno parts of the municipality were identified as vulnerable kuno sa pagbaha while ubang bahin sa lungsod sa Sambuan Barili Road na mark kuno na as red sa Project NOAA nga map. Pero ambot lang kahaon sa sad ni katinuod kung kanang naa sa Project NOAA unsa man sad kana katinuod sa reality kung imo jung adtuon. Ang Malabuyok kuno bisan pa man nga kini duol ni sa dagat ug despite nga ang iyang terrain aning Malabuyok medyo kuan siya nagatubang ni sa dagat sama kanang tanan nagatubang magina sa dagat. Ang kining Malabuyok under sa Project NOAA naka-record kuno ni og mga pipila ka mga lugar nga medium to high risk of flooding. Ang Ronda pod nga usa ka maoy third biggest recipient of projects dinhi sa entero probinsya sa Sugbo. Gi-flag ni siya nga duna kunoy low, medium and high flood hazard zones particularly na diha sa Argao to Ronda Road. Pero ang dakong pangutana, okay lagi naa sa Project NOAA, vulnerable to flooding. Unsa man sad kaha ka urgent? Inana ba ka urgent ang panginahanglanon ani mga lugar nga imo jud silang unahon sa tanan nga bahaon nga lugar dinhi sa Sugbo, imo jung unahon dito mga lungsod sa 7th Legislative District. Tan-awan ninyo diri sa Sugbo, tan-awan ninyo sa Mandawi City, tan-awan ninyo ang ubang bahin sa Lapu-Lapu City, sa Talisay City, mga major cities in Cebu. Of course, naa may gibukbo nga mga projects, pero it leaves us asking the question, nganong unahon ang rural areas? Nganong inana ba ka dako ang problema sa pagbaha dito? Inana ba ka daghan ang maapektahan sa pagbaha kung mulunok or mubaha ang ilahang mga tagsa-tagsa ka mga lungsod? Kay wa man tay problema anang i-allocate nimo og project. Wa man tay problema ana. Of course, naay mga namuyo didto, naay mga taga Malabuyok, naay taga Ronda, naay taga Dumanhog, kana sila mga Cebuano sada. They are also taxpayers and they also deserve to get a share in the projects. But the question is it reasonable? Is it within propriety nga ang imuhang unahon og allocate didto ang mga tawo nga first, rural area na siya, so wala kay tao. Ikaduha, wala sa kayo economic activity. Ikatulo, ang imong gi-allocate din sa syudad, ganaa unta to'y mas daghan ng mga tao, ug naa diri ang mas daghan nga apektado, dili naman hinoon inana kadako. So, kana lang atong pangutana sa mga nag-push ani mga projects diha sa 7th Legislative District. Well and good, wa man tay problema no kung kini mga proyekto kay walay mga anomaly ani, walay mga depekto, walay mga dili questionable, okay, walay problema. Pero at the end of the day, we still ask the question kung urgent ba siya. So mao siguro na ang ato ang ipangutana karon sa mga nagduma ani nga project or nagpush ani nga project, especially sa DPWH. No, kung inana na lang ba ka, what about sa PICAS? Nganong sa 2nd district dili man inana kadako, sa 3rd district or sa 4th district wala bay mga bahaon pod nga lungsod niining mga ubang distrito? So tan-aw ni nato kung unsa say mga explanation ani kung mo explain pa ba ni ang ato mga hingtungdan nga government agencies and officials kabahin ani mga data. But all said and done, we're happy nga ang gobyerno naglihok. Doon na freeze order. Hopefully, doon na pa mga laing freeze orders nga
applyan ang AMLAC alang sa uban pang mga contractors, dili lang mga diskaya kay as we've said, dili lang sila ang nakabenepisyo or nakakuha og mga proyekto alang sa mga proyekto nga flood control projects nga giimplementar aning mga lugar. Nya wala naman tay igong oras, napupos na tong oras inis ng programa ato sang ipadangat kung unsay giandam ni Tatay Dodong nga pulong og kinabuhi. Ang pulong mo, ang diwat sa darang ko. Ang tao nga muhatag siyang kinabuhi kang Hesus, may kausaban gyud mamahitabo siyang kinabuhi. Usa nini mo ang iyang pagkontrolar sa iyang kasuko. Kitang tanan anahan ini maong tawhanong pagbati. Ang pagsunod kang Hesus nagpasabot nga maningkamot usab kita nga musunod siyang kinaiya. Siyang pagkapapayanubsanon o sa iyang malumong kasing-kasing. Sa Efeso 4:26 na gaingon, kung masko kamo, bantay nga dili kamo makasala. Ug ayaw palungtara ang inyong kasuko sa tibok adlaw. Sa mataki gayon nga ikaw masuko, kini maghataw dili mayong resulta. May mga balatian nga masakitan. Labaw sa tanan, maghatag kini kadaot sa imong panglawas. Kay kini may direktang epekto sa panglawas sa tao. Sa Santiago 1:19 ito sa 20 nagingon, timanay kini, minahal ko mga igsoon, kinanglan nga kamong tanan andam sa pagpamati. Apan, dili madali-dalion sa pagsulti ni dali masuko. Busa, pangayawa sa Ginoo nga magkalingkawas ka nining negatibong pagbati. Maigsoon, mao kini ang ulo nga naghatag og giya sa atong kinabuhi. Pagampo kita sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Nagitong Amahan, pasayloa kami sa mga higayon nga nagdala kami sa among kasuko. Gusto namong isalikway kini maong datang nga kinaya. Tabangan kami sa among mga pagpaningkamot. Kining tanan namong gipangayo pinagi sa imong bugtong anak si Jesucristo. Amen. Samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa darang ko. Pulong og kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua may nag-opisyal nga nagtapos sa ato ang tulumanon karong buntaga. Ato sang pasalamatan ang Philippine Airlines, silang Nanay Diana Limchua ug Tatay Dodong Limchua. Thank you sab sa mong news manager Cap Dennis Tabar, ingon man atong mga taga TOC silang Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel ug Miss Joanne. Ato sang pasalamatan atong mga video editors silang Sir Michael, Sir Rodel, Sir Raymond ug diri sa studio si Sir Ferdy. Manamilit nami kay napupos naman atong time sa nga na lang sa akong partner Malu Inocando Tabar, ako si Attorney John Destacamento. Magkita-kita na sabta ugma dinhi sa atong programang Hello Cebu, Mayong Buntag Pinoy. Hello Cebu, mayong buntag, yaksunta